Ikalabing-isang bahagi, paglipat ng pinagtatrabaho ang lugar. Una, lugar, bilang ng paglipat at mga dahilang hindi kasalanan ng manggagawa. Sa episode na ito at sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga dahilan na pinapayagan ng batas upang makalipat ng lugar ng trabaho. Una, ang katotohanan sa likod ng paglipat ng pinagtatrabaho ang lugar. Bagaman, sinasabi sa konstitusyon ng Korea na ang dignidad at halaga ng tao karapatang maghangad ng kaligayahan, pagkapantay-pantay, kalayaan sa katawan, kalayaan sa pagpili ng trabaho, at karapatang magtrabaho ay garantisado. Iba ang kalagayan para sa mga migranteng manggagawa. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang mga migranteng manggagawa ay pinapayagang magtrabaho lamang sa partikular na kumpanya or employer. At bilang panuntunan, ang pagpapalit ng trabaho ay hindi pinapayagan. Para makalipat ng trabaho, kailangan may pahintulot ang kasalukuyang employer. Kung hindi pumayag ang employer, kailangan magpakita ng ebidensya ang mga manggagawang may paglabag sa batas tulad ng hindi pagsunod sa mga kondisyon sa kontrata. Sa madaling salita, mahirap makalipat ng trabaho kung wala kang sapat na dahilan at ebidensya, kaya mahalagang alam mo ang iyong karapatan at ang mga legal na batayan para sa paglipat ng trabaho. Dagdag pa dito, dati ay walang limitasyon sa rehiyon kapag nagpapalit ng mga pinagtatrabahong lugar. Ngunit simula noong Setyembre 2023 para sa mga bagong dating na manggagawa, ipinatupad ang limitasyon sa rehiyon kapag nagpapalit ng trabaho. Halimbawa, ang isang manggagawang nagtatrabaho sa rehiyon ng Chungcheong ay hindi maaring lumipat sa mga kumpanya sa Seoul o kalapit na lugar at dapat lamang lumipat sa ibang kumpanya sa loob ng rehiyon ng Chungcheong. Ito ay isang nakakalungkot na desisyon sapagkat nililimitahan ito ang karapatan ng mga migranteng manggagawa sa malayang pagpili ng kanilang trabaho at itinuturing itong paglabag sa karapatan sa kalayaan ng pagpili ng hanapbuhay. Ang pangalawa naman ay ang bilang ng pagpapalit ng pinagtatrabaho ang lugar. Sa loob ng 3 taon mula araw ng pagdating sa Korea, pinapayagan ang hanggang 3 beses na pagpapalit ng pinagtatrabaho ang lugar, kumpanya o employer. Kung ang kontrata ay na-extend sa pamamagitan ng muling pag-hire na employer bago umalis sa bansa, sa karaniwang nakakaragdag na 1 taon sa 10 buwan ay pinapayagan ng hanggang 2 beses pag magpapalit ng trabaho. Pangatlo naman ay mga dahilan ng pagpapalit na binibilang sa kabuuhang beses. So, ibig sabihin, ang mga dahilan ng pagpapalit ng trabaho ay maaring hatiin sa mga binibilang at hindi binibilang sa kabuuang pinapayagang beses ng pagpapalit. Una, ang pinakaraniwang paraan ay ang mutual agreement, so pinagkasundoang pagtatapos ng kontrata. Ito ay kapag parehong sumang-ayon ang employer at ang manggagawa na tapusin ang kontrata. Kahit na may paglabas sa labor laws ang employer, maraming kaso na napipiling tapusin na lang ang kontrata sa mutual na paraan upang maiwasan ang mahabang proseso at emosyonal na tensyon. Ngayon, kahit nagkaroon ng mutual agreement basta't bumalik sa parehong uri ng trabaho or same industry, ay maaari pa rin mag-re-entry o makabalik muli sa Korea. Kaya mas ginagamit na rin ang pamamarang ito. Bukod dito, kung ang kontrata ay naputol dahil sa pagkukulang ng manggagawang hindi pagpasok o pag-iwas sa trabaho, ito ay binibilang sa pinapayagang beses ng pagpapalit ng trabaho. Pang-apat, mga dahilan ng pagpalit ng trabaho na hindi binibilang sa kabuang beses. Ayon sa Article 25, Talata 1, Subtalata 2 ng bansa, sa pag-empleyado ng mga dayuhang manggagawa, kung hindi kasalanan ng dayuhang manggagawa at sa pananaw ng lipunan na hindi makatwiran ang pagpapatuloy sa pagtatrabaho sa nasabing kumpanya, maaring magpalit ng trabaho kahit hindi nabawas sa bilang ng pinapayagang pagpapalit. So ang mga tiyak na dahilan ay tinalaga sa pamamagitan ng hiwalay na anunsyo. Narito ang mga ito. Una, dahilan tulad ng pansamantalang pagtigil ng operasyon o pagsasara ng kumpanya. Kung dahil sa problema ng kumpanya ay pansamantalang ititigil ang operasyon o forced leave na nagdudulot ng pagbaba ng sahod, ang kumpanya ay nagsara, nalugi, natapos na ang proyekto o tuluyang nagsara sa realidad. Ikaw ay tinanggal sa trabaho o pinaalis dahil sa pang-ekonomiyang dahilan, hindi ka na italaga sa unang kumpanya dahil sa pagkakulang ng employer matapos kang dumating sa Korea. Sa lahat ng nabanggit na kaso, maaaring magpalit ang kumpanya dahil hindi mababawas ang bilang na pinayagang pagpapalit. Espesyal na tala para sa mga kaso ng pagbaba ng sahod.
Kung ang sahod mo ay mas mababa sa 70% ng average na sahod sa loob ng 2 buwan, sa nakaraang 1 taon o kung ito ay mas mababa sa 90% ng average na sahod sa loob ng 4 na buwan sa nakaraang 1 taon, ay maituturong itong makatarungang dahilan para sa pagpapalit ng trabaho na hindi binibilang sa kota. Tandaan, 70% pababa or 2 buwan, 90% pababa, 4 na buwan. Ang pangalawa naman, B, kansilado o pinipigilang employment permit ng employer. Kung ang employer ay nakansela o pinigilan ang karapatang mag-empleyo ng dayuhang manggagawa, maaring lumipat ng trabaho ng hindi nababawasan sa kota. Gayunpaman, para makansela o mapigilan ang employment permit, dapat may naitalang paglabag sa batas na ito ay kailangan isinumbong mismo ng manggagawa sa Ministry of Employment and Labor. Kung mapatunayang totoo, saka pa lamang maaaring magpalit ng trabaho ng walang bawas sa bilang. So nasa talaan sa ibaba, ang mga naitala dito, maaring sumang-ayon sa susunod na talaan. Narito ang mahalagang bagay na dapat tandaan kung ikaw ay pinagtatrabaho sa lugar na hindi nakasaad sa iyong kontrata sa trabaho. Maaari kang humiling ng pagpapalit ng kumpanya o lugar ng trabaho. Sa ganitong kaso, kailangan mong patunayan na ikaw ay nagtatrabaho sa ibang lugar o upang gawin ito, mahalagang magtago ng mga ebidensya tulad ng mga larawan o video habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang lokasyon. Mabuti na rin na alamin at isulat ang eksaktong address ng lugar na iyon. Hanggang dito muna ang ating talakayan. Magkita-kita tayo sa susunod na bahagi, pagpapalit ng trabaho part 2. Maraming salamat po. Labing-dalawang bahagi. Pagpapalit ng trabaho part 2. Sa pagpapatuloy na ating tinalakay noong nakaraang pagkakataon, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga dahilan ng pagpapalit ng trabaho na kung ang higit sa 30% na buwan ng sahod ay hindi naibigay sa iyo o huli ang higit sa 2 buwan. Halimbawa, sa isang lugar na ang pitsa ng pagsahod ay ika-10 ng susunod na buwan, kung ang 30% ay higit pa ng sahod para sa iyo ay hindi pa rin nabayaran hanggang April 10 o ibinayad lamang pagkatapos ng April 11. Kung ang higit na 30% ng buwan ng sahod ay hindi naibigay sa huli ng 2 beses o higit pa, halimbawa, kung ang 30% ay higit pa sa mga sahod para sa Enero ay hindi natanggap hanggang Pebrero 10, ay gayon din ang sahod para sa Pebrero ay hindi natanggap hanggang March 10. Kung ang higit sa 10% buwan ng sahod ay hindi naibigay o muli ng lampas sa 4 na buwan. Kung ang higit 10% na sa buwan ng sahod ay hindi naibigay o huli ng 4 na beses na higit pa sa 5. Kung ang ibinayad na sahod ay mas mababa sa itinakdang minimum wage, hindi binibilang sa kabuang limit ng pagpapalit ang mga problemang ito. C. Paglabag sa mga kondisyon ng pagtatrabaho. Kung sakaling hindi ka binayaran ng iyong sahod, wage delay or unpaid wages, ang employer ay hindi nagbayad sa iyo ayon sa itinakdang pamantayan, maaari kang humiling ng pagpapalit ng trabaho. Gayunpaman, dapat mong gawin ang aplikasyon sa loob ng 4 na buwan mula sa araw ng huling hindi bayad na sahod o araw ng huling delay ng bayad. So ang mga pamantayan kung kailan pinayagan ang pagpalit ng trabaho dahil sa hindi pagbabayad ng sahod ay ang mga sumusunod. Ipagpatuloy sa sunod na bahagi ng mga partikular na pamantayan. Sa madaling sabi, kung ang sahod na hindi nabayaran ay umabot ng 30% ng dapat na sahod sa loob ng 2 buwan o mangyari ng 2 beses, kung ang hindi nabayaran na higit 10% ng sahod sa loob ng 4 na buwan o nangyari ng 4 na beses ay maaari kang magpalit ng trabaho. Bukod dito, kung ang natanggap na sahod ay mas mababa sa itinakdang minimum wage kahit walang tumutugong tagal o bilang ng paglabag, maaari pa rin mapalit ng trabaho basta't mapatunayang may paglabag sa minimum wage. Upang makumpirma ang hindi pagbabayad ng sahod, kailangan ang mga sumusunod na dokumento. Una, payroll or payslip. Pangalawa, time card o bank statement, record. At kung maaari mula sa employer na hindi talaga nabayaran ang sahod. Pagkatapos makumpleto ang mga ito, maaaring humingi ng labor counseling pagkatapos ay magsumiti ng complaint sa Ministry of Employment and Labor. Kapag may resibo ng complaint, maaari itong dalhin sa Employment Center para hilingin ang Employment Change Report. Pangalawa, kung ang sahod at oras ng trabaho ay binawasan ng 20% higit pa.
Kung ang employer ay nagbawas ng 20% o higit pa sa karaniwang binabayad ng sahod o karaniwang oras ng trabaho na nag-a-apply sa mga manggagawa nung sila ay kinukuha o habang pinagtatrabaho. At ang pagbabawas, ito ay tumagal ng higit 2 buwan sa loob ng 1 taon bago ang araw ng aplikasyon para sa pagpalit ng trabaho. Maaring humiling ng paglipat ng trabaho, gayunpaman dapat mag-apply sa loob ng 4 na buwan pagkatapos matapos ang pagbabawas. Number 3, kung binago ang oras ng trabaho nang walang pahintulot ng manggagawa. Kung ang employer ay nagbago ng karaniwang oras ng trabaho at inusog ito ng 2 oras o higit pa, mas maaga o mas huli, nang walang pahintulot ng manggagawa, ito ay tumagal ng 1 buwan o higit pa sa loob ng nakaraang 1 taon bago ang aplikasyon para sa paglipat ay maaari ring itong magpalit ng trabaho. Pang-4, kung may paglabag sa batas, kailangan sa kaligtasan at kalusugan ng trabaho. Kung may naganap na seryosong aksidente sa lugar ng trabaho, maaaring mag-apply para sa paglipat ng trabaho sa loob ng 4 na buwan mula nung nangyaring aksidente. Ang tinatawag na seryosong aksidente ay ang masumusunod. Kung may 1 o higit pang namatay, kung may 2 o higit pang sabay na nasugatan, nangangailangan ng 3 buwang o higit pang gamutan. O kung may 10 katao o higit na sabay-sabay na nagkaroon ng pinsala o sakit. Bilang karagdagan, kung ang isang migranteng manggagawa ay nakaranas ng physical o mental na pinsala at sakit na nangailangan 3 buwan o higit pang gamutan, maaaring mag-apply ng paglipat ng trabaho sa loob ng 4 na buwan mula sa araw ng pagbabalik sa trabaho. Panghuli ay kung isang migranteng manggagawa ay nasaktan o nagkasakit at nangangailangan ng mga mas mababa pa sa 3 buwan gamutan, ngunit ang employee ay hindi nagsasagawa ng mga kailangang hakbang at kaligtasan at kalusugang hanggang lumipas ang 1 buwan mula sa araw ng aksidente, maaari ring mag-apply ng pagpapalit ng trabaho. Letter D, hindi makatarungang pagtatrato at iba pa. Kung nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato, ang isang migranteng manggagawa sa kanyang pinagtatrabahong kumpanya, maaari siyang mag-apply para sa paglipat ng trabaho. Narito ang mga detalye. Una, agarang paglipat ng trabaho dahil sa emergency. Kung ang isang manggagawa ay nakaranas ng sexual na pananakit, halimbawa panggagahasa or tangkang panggagahasa or kahalintulad mula sa employer, katrabaho o kamag-anak ng employer, maaari siyang agad na ihiwalay sa sinasabing lugar ng trabaho. Kasama sa sexual na pananakit ang mga krimen na nakasaad sa batas gaya ng panggagahasa at iba pa. Tutulungan ng Employment Center ang biktima sa pamamagitan ng pagsalin, counseling at agarang imbestigasyon. Pangalawa ay kung nakaranas ng sexual na panliligalig, sexual na karanasan, pananakit o paulit-ulit na pagmumura. Kapag ang employer ay paulit-ulit nang inaabuso, nananakit, nanlalait, maaaring mag-apply ng paglipat ng trabaho. Kailangan makapagkita ng ebidensya gaya ng recording, mga larawan, video at mga minsay. Maaari itong i-report sa Ministry of Labor para maimbestigahan. Ang pangatlo naman ay hindi makatarungan ng diskriminasyon. Kung ang manggagawa ay dumanas ng diskriminasyon dahil sa kanyang nasyonalidad, relihiyon, kasarian o kapansanan at dahil dito ay hindi na makapagpatuloy sa pagtatrabaho, maaari siyang lumipat ng kumpanya. Pang-4, paglabag sa panutuntunan sa tirahan. Kung ang employer ay nagbigay ng tirahan na gawa lamang sa plastic greenhouse o illegal na pansamantalang istruktura, maaari itong maging dahilan para sa paglipat ng trabaho. Kahit na may foam o plywood sa loob, kung ito ay panandalian lamang at hindi ligtas, pwede pa rin humiling ng paglipat. Ngunit, kung ang pansamantalang gusali ay may permit bilang temporary housing mula sa lokal ng pamahalaan, hindi ito itinuturing na paglabag sa batas. Kaya, kailangan suring mabuti bago magsumiti ng aplikasyon. Pang-5, hindi pagpapasok sa trabaho ng higit 5 araw. Kung ang employer ay hindi nagbigay ng sahod o bayad sa forced leave at sabay nitong sinasabing huwag kang pumasok sa loob ng mahigit 5 araw, nang walang makatarunang dahilan, maaari ring gamitin ito bilang dahilan para lumipat. Ngunit kung ito ay dahil sa parusa o suspensyon na may sapat na dahilan mula sa manggagawa mismo, hindi ito maaaring gamitin. Pang-6, hindi pagpaparehis o pagbabayad ng required insurance. Kung ang employer ay hindi nagpapatala sa return cost insurance o wage guarantee insurance sa loob ng 15 days mula sa pitsa ng pagdating ng manggagawa o kung hindi siya nagbayad ng insurance premium sa loob ng 3 buwan, maaari ring maging batayan ito ng paglipat sa trabaho.
Gayon din kung hindi isinama ng employer ang manggagawa sa 4 na pangunahing social insurance o hindi ito binayaran sa loob ng 14 na araw matapos mapagsabihan, maaari ring i-request ang paglipat ng trabaho. Letter A, mga pamantayan sa posibilidad ng dormitory at iba pa. Kung ang employer ay labag sa pamantayan ng pasilidad ng dormitory o hindi nagbigay ng kaukulang impormasyon tungkol dito, maaari pa ring payagan ang paglipat ng trabaho kung natugnan ang mga itinakdang kondisyon. Una, paglabag sa pamantayan ng pasilidad ng dormitoryo. Pangalawa, hindi pagbibigay o peking impormasyon sa dormitoryo. Karaniwan, ang panahong ibinigay para sa pag-ayos ay hindi lalampas ng 3 buwan. Ngunit, kung ang employee ay susunod na isagawa at naayos sa loob ng tinakdang panahon, hindi na maaring mag-request ng paglipat ng trabaho o sa isyong ito. F. Pagkilala ng Komite para sa Proteksyon ng Karapatan. Kung ang pahayag ng employer at ng migranteng manggagawa ay hindi magkatugma, kulang ang ebidensya o kaya naman kung may ibang dahilan, nakakalintulad ng mga naunang nabanggit na dahilan kung bakit hindi na talaga makayang magtrabaho sa kasakulukuyang kumpanya, maaari din siyang payagan ang paglipat ng trabaho kung ito ay kinikilala ng Komite para sa Proteksyon ng Karapatan ng Migranteng Manggagawa or Subcommittee. Iyan po ang kabuuan ng mga posibleng dahilan para sa paglipat ng trabaho dahil magkaiba ang sitwasyon ng bawat manggagawa. Malaking tulong po ito sa inyo at maaaring maging mahalagang kumonsulta sa labor counseling upang malaman kung ano ang mga batas sa patakaran ang maaaring ilapat sa inyong kalayaan. Maraming salamat.